Nagkaroon kami ng matinding alitan ng aking kaibigan at ako lang ang nakalabas ng buhay. Ito ang makapanindig balahibong pag-amin ng isang lalaki sa kanyang kausap na emergency hotline operator. Sa mga sumunod na minuto ng kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ng lalaki ang mga pangyayaring naganap sa kanyang bahay at kung paano humantong lahat sa malagim na pagpanaw ng kanyang kaibigan. Subalit sa kabila ng nakapanlulumong trahedya, tila walang emosyon ng lalaki sa kabilang linya. Masyadong kalmado para sa isang taong nakapatay nang hindi niya sinasadya. Sa pagresponde ng mga investigador, agad silang nagduda sa kwento ng lalaki nang madatnan nila ang crime scene na tila ba tinangkang linisin at may ilang ebidensyang sinubukang sirain. At sa isang kwarto, natagpuan nila ang wala ng buhay na biktima na nakadapa sa kama. Dito na nila napagtanto na ang dumanas ng brutal na katapusang ito ay isang 14 na taong gulang na binatilyo. Sa paggulong ng investigasyon, mabubunyag ang metikulosong pangmamanipula sa isang walang muwang na bata ng isang taong may walang kasing samang intensyon sa simula't simula pa. Ito ang kaso ni Breck Bednar. Si Breck David Bednar ay pinanganak noong March 17, 1999 at siya ay tinuring na miracle baby ng kanyang mga magulang na sina Barry at Lauren dahil ilang taon din silang sumubok magkaanak bago dumating ang kanilang panganay. Ang mag-asawa ay parehong tubong Michigan, USA, pero 3 taon bago ipinanganak si Breck ay lumipat sila sa Surrey, England para sa trabaho ni Barry. Dagdag pa dyan, naisip nila na mas maiging palakihin nila ang kanilang mga magiging anak sa isang mas peaceful na lugar gaya ng Surrey. Makalipas ang 2 taon, biniyayaan muli ng supling ang mag-asawang Bednar at sa pagkakataong ito, 3 agad ang pinagbuntis ni Lauren. Sa pagdating ng triplets, isang lalaki at 2 babae, sa isang iglap ay biglang lumaki ang kanilang pamilya. Ilang taong nagsama ng masaya at masaganang mag-anak, subalit noong 2006, nang 7 years old si Breck ay nagpa siyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanilang ama ay umalis ng kanilang bahay at ang magkakapatid ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang ina. Sa kabila nito, regular pa rin ang pagbisita ni Barry sa kanyang mga anak kaya nanatili ang malapit na relasyon niya sa mga ito. Si Breck ay inilarawan na mabait, masayahin at palakaibigan na bata. Ang kanyang buong pamilya ay Christian kaya siya at ang kanyang mga kapatid ay regular na dumadalo sa mga worship. Bukod dyan, kabilang siya sa mga pinakamatatalino at may pinakamatataas na grado sa kanilang paaralan. Math at science ang kanyang mga pinakapaboritong subjects. Pero walang hihigit sa kanyang interes sa technology at computers. Noong siya ay 13 anyos taong 2013, nag-umpisang mag-online gaming si Breck kung saan pwede niyang makausap ang iba pang gamers habang naglalaro. Gaya ng typical na teenage gamer, na-hook din si Breck sa paglalaro at ilang oras ang kanyang ginugugol para dito. Napansin ito ng inang si Lauren pero hindi niya naman ito kinabahala dahil nagagawa pa rin naman ng anak ang lahat ng kailangan niyang gawin. Maayos pa rin ang kanyang pag-aaral, nakikisalamuha pa rin siya sa mga kaibigan at pamilya, at sa katunayan, isa pa rin siyang aktibong air cadet. Kapag gamit din ni Breck ang computer ay bukas ang pinto ng kwarto nito dahil gusto ni Lauren na mabantayan ang online activities ng anak. Ang mga kalaro ni Breck ay mga kaibigan nito sa church kaya panatag ang loob ng ina. Subalit isang beses na sumilip siya habang naglalaro ang anak, narinig niya ang isang hindi pamilyar na boses. Sa gitna ng tawanan at huntahan ng mga binatilyo ay nangibabaw ang mababang boses ng lalaking ito. Na makita ni Lauren ang avatar ng bagong kaibigan ni Breck, tinanong niya ang anak kung yun ba talaga ang taong kanyang kalaro. Ngunit ayon kay Breck, hindi pwedeng gamitin ng kanyang online friend ang totoong mga larawan nito dahil siya ay isang US Secret Service agent na nakatira sa New York. Bukod dyan, isa daw itong successful na computer engineer. At sa katunayan ay marami daw itong mga negosyo na may kinalaman sa computers at technology. Sa edad na 18 ay isa na umano itong multi-millionaire, hindi lang dahil sa kanyang mga businesses, kundi dahil din sa malaking investment nito sa cryptocurrency. Nang kumita daw ang investment na ito ng 2.5 million pounds, i-donate ito ng lalaki sa mga Syrian rebels. Nang marinig ni Lauren ang lahat ng detalyeng ito tungkol sa bagong kaibigan ni Breck, agad niyang inihayag sa anak na hindi kapanipaniwala ang mga ito, na lahat ay pawang gawa-gawa lang.
Pero sino ba tong bagong kaibigan ni Breck na isang milyonaryong secret agent? Gaya ng nanay ni Breck, para sa ating matatanda ay alam na nating katarantuhan lang ang mga pinagsasabi ng taong ito. Pero naging tapat naman siya pagdating sa dalawang bagay, ang kanyang edad at ang kanyang pangalan. Ang 18-year-old na si Louis Daines ay hindi nakatira sa New York. Pagkos siya ay nakatira sa Grays, Essex, mahigit 1 oras lang ang layo mula sa tirahan ni Breck sa Surrey. Si Louis ay nag-iisang anak at nung bata pa siya ay naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nasa poder siya ng kanyang ina nung una, pero na makapangasawa ito ng bago ay kinailangan nilang mga ibang bansa. Hindi sumama si Louis at napunta ito sa kanyang ama. Kinalaunan ay nalipat siya sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola at ayon sa ibang reports ay ilang taon din siyang namalagi sa care system. Simula nang siya ay 16 years old ay nanirahan na siyang mag-isa sa isang apartment na pagmamayari ng kanyang lolo't lola. Maalam man siya sa computers ay hindi ako sigurado kung isa nga siyang legit na computer engineer o computer programmer. Pero ayon sa ilang sources, noong panahong nakilala niya si Breck ay wala itong trabaho. Imbes na ituon ang kanyang oras sa makabuluhang mga bagay, nakafocus si Louis sa isang goal, ang pag-groom online sa mga lalaking menor de edad gaya ni Breck. Kung noong una ay hinayaan lang ni Lauren ang pakipaglaro ng anak kay Louis, agad siyang nag-alala nang makita ang mga pagbabago sa kilos at personalidad ng anak. Bandang July 2013, napansin niya na nagiging pasaway na si Breck sa kanyang pag-aaral at sa pagsunod sa mga rules sa bahay. Hindi na rin regular na pumupunta sa church ang bata at gulat na gulat ang ina na mag-quit ito sa pagiging Air Force cadet dahil labis umano itong na-enjoy ni Breck. Sa tuwing pagsasabihan niya ang anak, lagi daw siyang sinasagot nito ng, sabi ni Louis, ganito, ganyan. Halimbawa, sabi ni Louis, hindi naman ako naniniwala sa Diyos, kaya bakit ako magsisimba? Sabi ni Louis, bibigyan niya daw ako ng mataas na posisyon sa Microsoft, so bakit ko pa kailangan mag-aral? Dito na lubos na unawaan ni Lauren ang tindi ng kontrol ni Louis kay Breck at nagsimula siyang gumawa ng mga hakbang para ilayo ang kanyang anak sa masamang impluwensyang ito. Nang hindi madaan si Breck sa pangaral ng kanyang ina, nakumbinsi niya ito na ipakausap sa kanya ang kaibigang si Louis. Habang katabi ang anak, sa pamamagitan ng chat ay pinaliwanag ni Lauren sa binata ang mga napapansin niyang problema sa pakikipagkaibigan nito sa kanyang anak. Subalit imbes na makinig at makipag-usap ng maayos, nainis umano si Louis at tinuruan pa si Lauren kung paano maging ina sa sarili niyang anak. Sa makatuwid, walang pinatunguhan ang pag-uusap na ito at lalo pang nakumbinsi si Lauren na hindi mabuting tao ang bagong kaibigan ng anak. Makalipas ang ilang linggo, noong December 2013, nagpasya na ang ina na i-report sa Surrey Police ang pinaniniwalaan niyang grooming sa kanyang anak ng isang online predator. Sorry, please, how can I help? Yes, I have a 14-year-old son, and there's an 18-year-old person, and I feel like he's being groomed, and it's been ongoing for a while, and I'm getting really concerned that this person isn't actually who he says he is. Sa tawag na ito, ibinigay ni Lauren sa mga pulis ang pangalang Louis Daines at ipinangako ng mga ito sa kanya na iimbestigahan nila ang kasong ito. Sa kasamaang palad, walang kahit anong pagsisiyasat ang naganap. Dahil kung sinearch lang nila ang pangalang Louis Daines, malamang ay hindi ko binabahagi ang kasong ito sa inyo ngayon. Taong 2011, nang 15 years old si Louis, inakusahan siya ng isa ring 15 anyos na binatilyo ng panggagasa. Ayon sa mga ulat, nai-report ang insidenteng ito sa Essex Police, pero sa hindi malamang dahilan ay hindi nila tinuloy ang pagsasampa ng kaso. Subalit kahit hindi formal na kinasuhan si Louis, may record pa rin siya. Kaya madali lang sanang nalaman ng mga yan ng kapulisan noong humingi sa kanila ng tulong si Lauren. Dahil walang naging agarang aksyon ng mga pulis, sinubukan muling ilayo ni Lauren si Breck mula kay Louis sa pamamagitan ng pag-confiscate ng lahat ng electronic devices ng anak. Batid ng ina na labis itong ikakalungkot ni Breck, pero wala na siyang maisip na iba pang paraan para protektahan ng anak. Ang hindi alam ni Lauren, nahulaan ni Louis ang plano niyang ito, at binila nito ng isa pang cellphone si Breck at ipinadala ito sa kanilang bahay. Paniwalang-paniwala si Lauren na tumigil na sa pag-uusap ang dalawa dahil bumalik na rin sa dati niyang kilos at pag-uugali ang anak. Kaya kinalaunan ay isinoli niya na rin ang mga gadgets at computer nito. Ngunit ni minsan ay hindi huminto sa pag-uusap sina Breck at Louis.
Naging mas magaling lang magtago ng sikretong itong binatilyo dahil na rin sa pagtuturo ng nakatatandang kaibigan. Nang sumunod na taon, habang patuloy ang komunikasyon ng dalawa ay humabi pa ng isang malaking kasinungalingan si Louis. Ayon sa kanya, mayroon siyang malalang karamdaman at may taning na ang kanyang buhay. Dahil dito, nagdesisyon siya na iwan ang lahat ng kanyang negosyo at ari-arian kay Breck. Madali namang naniwala dito ang binatilyo at nagumpisa na nga silang mag-usap kung paano ililipat sa kanya ang lahat ng yaman na may iwan ni Louis. Naputol lang yan noong kinailangan magpunta ni Breck sa Spain at manatili doon ng 7 araw para sa isang exchange student program. Marami ang nagsabi na labis daw ang saya ng bata noong nasa Spain ito at doon, naranasan din ni Breck na magkaroon ng girlfriend sa unang pagkakataon. Bumalik sa England ang binatilyo February 15, 2014 at sinundo siya sa airport ng kanyang mga kapatid at ama. Si Barry ang sumundo kay Breck dahil ang weekend na yon ay nakalaan para makasama ng mga bata ang kanilang tatay. Ngunit kahit na nag-enjoy ng husto sa kanyang biyahe, patuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Breck kay Louis. Sa katunayan, paglapag nito sa England ay labis na ang pamimilit ni Louis na sila ay magkita para raw maisalin na ang kanyang mga ari-arian. Napagkasunduan nga ng dalawa na pupunta si Breck sa bahay ni Louis kinabukasan, February 16. Binigyan ng lalaki ang bata ng script na sasabihin sa kanyang ama kapag nagpaalam siya na aalis. Ayon sa script na ito, pupunta si Breck sa bahay ng isang kaibigan na kasing edad niya, nakatira malapit lang sa bahay ng ama at magsisleepover sila. Binigyan din siya ng peking pangalan na ibibigay sa ama, pati na rin ng mga plano nilang gagawin. Sinunod naman siya ni Breck at pinayagan naman ng bata ng kanyang ama. Sa kabuuan ay mabait at responsableng bata naman kasi si Breck, kaya nagtiwala sa kanya si Barry. 16 ng Pebrero, araw ng linggo. Maagang ikinuha ni Louis si Breck ng taxi na susundo sa kanya. Ang bahay ni Louis sa Grace ay mahigit 1 oras ang layo mula sa bahay ng ama ni Breck sa Surrey, kaya siguradong mahal ang taxi ride na ito. Si Louis ang nagbayad niyan kaya lalong naniwala si Breck na mayaman nga ang kaibigan at hindi siya pababayaan nito. Kung ano ang mga eksaktong nangyari simula nang dumating si Breck sa bahay ni Louis ay walang nakakaalam maliban sa dalawa. Pero pananiniwalaan na naging maayos ang lahat ng mga unang oras na magkasama sila. At nag-text pa nga si Breck sa kanyang ama na nag-e-enjoy daw siya at marami siyang natututunan sa programming kasama ang kaibigan. Naging panatag ang kanyang mga magulang pero hindi nila akalain na nahulog na pala ang kanilang anak sa isang mapanganib at nakamamatay na patibong. February 17, 2014. Pasado alas 11 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang emergency services mula sa lalaking nagpakilalang si Louis Daines. Kalmado niyang inamin sa operator na napatay niya ang kanyang kaibigan. Essex Place Emergency. Hi there. Okay. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am. Sa pag-uusap na ito, pinalalabas ni Louis na self-defense ang nangyari. Ayon sa kanya, pagkagising daw niya ng umagang yon ay nakita niyang balisa ang kaibigan at nais daw nitong magpakamatay. Niyakap niya daw ang kaibigan at sinubukan nitong pigilan at pakalmahin. Pero imbis na kumalma, nagalit daw ito at nagsimula nga silang magpambuno. Dito na daw kinuha ng kaibigan ang isang penknife na nakapatong sa isang lamesa at akmang sasaksakin nito si Louis. Nag-agawa ng dalawa sa kutsilyo na kalaunan ay nakuha ni Louis at noon niya na nga nasaksak sa leeg ang kaibigan. Pagkatapos ay tumalikod na umano siya pero naramdaman niya na susugurin ulit siya nito kaya noon niya na umano nilaslas ang leeg ng kaibigan. Sinubukan niya daw paampatin ang umaagos na dugo ng biktima pero sigurado daw siya na binawian na rin ito ng buhay. Pagkatapos noon ay hindi niya daw alam ang kanyang gagawin kaya nag-shower siya at doon ay naisipan niya daw na tapusin ang sarili pero hindi niya ginawa. Pagka-shower ay nagbihis siya at saka tumawag sa 999. Mabilis na rumesponde sa crime scene ng kapulisan at nadatnan nila ang nagkalat na dugo sa buong apartment
nagpapahiwatig ng matinding karahasang nangyari doon. Natagpuan nila sa kwarto ang wala ng buhay na si Breck, nakadapa sa kama at duguan. Gaya ng sinabi ni Lewis sa 999 call, ito ay may saksak at hipa sa kanyang leeg. Agad din nilang nakita ang murder weapon dahil sinabi sa kanila ni Lewis kung saan niya ito iniwan. Subalit ang self-defense na motibo ni Lewis ay mabilis na pinagdudahan nang makita nila ang ilang mga damit ni Breck at Lewis sa isang black trash bag at kasama ng mga yon ang mga gamit ng piraso ng duct tape. Bukod dyan, nakita din nila sa lababo ng lalaki ang ilan sa mga electronic equipment nito na nakalubog sa tubig. Siyempre, alam ng mga investigador na yon ay pagtatangkang sirain ng mga ito, malamang dahil may tinatago ang lalaki. Noon din ay inaresto nila si Lewis at sinimulan na ang investigasyon. Subalit bago pa man maiparating sa mga magulang ni Breck ang kalunos-lunos na sinapit ng anak, mabilis nang kumalat sa social media ang nangyari sa binatilyo. At ito ay kagagawan ng walang iba kundi si Lewis. Bago pa man siya tumawag sa 999 ay nagpadala ito ng mga larawan ng wala ng buhay na si Breck sa dalawa nitong kaibigan at sinabi ngang pinatay niya ito. Nakatanggap naman ang nakababatang kapatid ni Breck ng mensahe mula sa isa niyang kaibigan na nagsasabing, "If what happened to your brother was real, I am really sorry." Nang mga oras na yon ay wala pang alam ang pamilya ni Breck tungkol sa nangyari dito. Ang ginawang ito ni Lewis ay labis na nakadagdag sa pasakit sa pamilya ng kanyang biktima. Sa buong proseso ng investigasyon ay hindi binago ng akusado ang kanyang storya na self-defense ang nangyari. Ayon sa depensa, walang sapat na patunay para sabihing planado ang ginawa ni Lewis kay Breck. Ngunit napakaraming nakalap na ebidensya ang nagpatunay na bukod sa planado ang pagpasok sa biktima ay maaaring sexual din ang motibo sa likod nito. Sa ilang buwang komunikasyon ni Lewis at Breck ay malinaw na ginugroom at minamanipula ng akusado ang bata. Napag-alaman din na isang buwan bago ang krimen, nag-order si Lewis online ng duct tape, condoms at mga hiringgilya or syringes, mga bagay na kinalaunan ay naikonekta nila sa nangyaring krimen. Dito na rin nabulgar ang akusasyon na rape kay Lewis ng isa pang binatilyo noong 2011. At nalantad din na bago makilala si Breck, may ibang batang tinarget ang akusado, isang 13 anyos na lalaki na nakatira sa US. Kinukumbinsi daw ni Lewis ang bata na pumunta sa England para sila ay magkita, pero syempre hindi pumayag ang mga magulang nito, kaya naghanap na lang ang lalaki ng bibiktimahin na mas malapit sa kanya. At doon na nga siya nag-focus sa kanyang bagong target na si Breck. Ayon sa autopsy, pumanaw si Breck dahil sa mga injury na natamo niya sa kanyang leeg. Napatunayan din na may sexual activity na naganap bago pinatay ang biktima at may mga patunay na ito ay hindi consensual. Kaya nahinuha ng mga investigador na ito ang naging motibo sa pagpastay ni Lewis sa binatilyo. Ang mga piraso ng duct tape na natagpuan sa crime scene ay napatunayang ginamit para itali ang mga kamay at paa ni Breck na kumontra sa bersyon ni Lewis na self-defense ang nangyari. Hindi malinaw kung naisalba pa ang mga electronic equipment na sinubukang sirain ng akusado, pero pananiniwalaang ang mga ito ay naglalaman ng matitibay na digital evidence tungkol sa plano niya kay Breck at maaaring may iba pa itong mga biktima. Noong Nobyembre ng taong 2014, sinimula ng trial ni Lewis Danes para sa premeditated murder ni Breck Bednar. Inasahan na magpiplead ng not guilty ang lalaki dahil simula umpisa ay ito na ang kanyang iginigiit. Kaya laking gulat ng lahat nang sumagot ang akusado ng guilty. Hindi nila alam kung bakit binago niya ang kanyang plea, pero bilang isang buktot na individual, malamang ay ginawa niya ito para makaramdam muli siya ng kontrol sa sitwasyon. January 25, 2015, para sa pagpatay kay Breck Bednar, hinatulan si Lewis Danes ng habang buhay na pagkakabilanggo na may minimum term na 25 years. Hindi man maibabalik ng parusang ito ang buhay ng biktima, at least nakamit ng pamilya ang hustisya, at higit sa lahat, nabawasan ng isa ang mga naglipa ng nilalang na tulad ni Danes. Subalit hindi dyan natatapos ang kawalangyaan ng halimaw na ito. Dahil kahit nasa kulungan ay patuloy pa rin ang pangaharas nito sa pamilya ni Breck. 2 beses umanong sinulatan ng lalaki si Lauren at kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasasabi. Bukod dyan, may ilan ding blog posts si Danes kahit ito ay nakakulong na.
ang mga posts ay puno umano ng paninira sa pamilya ng biktima. At kahit na marami ring hindi totoong nakasaad doon, sigurado daw si Lauren na si Danes ang sumulat ng mga yon dahil may mga impormasyon doon na si Danes at si Breck lang ang nakakaalam. Wala naman daw magawa ang mga otoridad sa reklamong ito ng pamilya ni Breck dahil wala umanong sapat na patunay na si Lewis nga ang nag-post ng mga yon. Speaking of walang magawa, ang kawalan ng aksyon sa panig ng kapulisan noong inireport ni Lauren ang grooming na nangyayari sa anak ay nagresulta sa matinding kritisismo mula sa mga tao. Idinemanda ng pamilya ni Breck ang Surrey Police dahil sa kanilang kapabayaan at noong March 2016, nasettle ang kaso kung saan formal na humingi ng paumanhin ng kapulisan dahil sa kanilang kapalpakan at binayaran nilang pamilya ng hindi isinapublikong halaga bilang danyos. Labis pa ng sakit at pagdadalamhating idinulot ng trahedya, pinili ni Lauren na gamitin ito para makatulong sa mga kabataang aktibo sa internet. Itinatag nila ang Breck Foundation na naglalayong palaganapin ang kamalayan pagdating sa ligtas na paggamit ng internet ng mga kabataan at para maprotektahan sila laban sa online grooming at pananamantala. Isa itong advokasya para wala na muling magdusang pamilya gaya ng nangyari sa kanila. At wala nang batang manakawan ng kanilang mga pangarap at buhay gaya ng nangyari sa kanilang pinakamamahal na si Breck. Ang kasong ito ay isang paalala ng ating responsibilidad bilang mga magulang o tagapag-alaga ng mga kabataan. Mahirap kalaban ang mga pagsamantala online dahil madali silang nakakapagpanggap bilang mga harmless na tao. Kaya kailangan talaga ay iba yung pagbabantay. Sa aking palagay ay napaka-importante din na imulat ang mga bata tungkol sa kapahamakang naglipa na online. Kasi minsan kahit ginawa na ng magulang ang lahat, nakakalusot pa rin talaga ang mga individual na may maitim na balak. Kaya imbes na bawalan lang o pagalitan, mahalaga na ipaliwanag natin kung bakit kailangang i-monitor at kontrolin ang paggamit nila sa internet. At sensitibo man, maaari nating ibahagi sa kanila ang mga kwentong gaya ng kay Breck para kahit bata pa ay maintindihan na nila na hindi sila basta-basta dapat nagtitiwala kung kani-kanino. Si Lewis Danes ay binigyan ng nickname ng media na Babyface Killer dahil mukha nga siyang bata kaysa sa edad niya at sa unang tingin ay di maakalaing halimaw pala. Lahat ng impormasyon tungkol sa kriminal na ito at sa kasong ito ay nakakapanlumo at nakakagalit. Pero may isang detalye na talaga namang nagpasakit sa lalamunan ko. Sa isang interview, nabanggit na ang araw na pinatay si Breck ay ang araw din ng kaarawan ng kanyang inang si Lauren. Hay nako, sa tingin ko sinadya ito ng walang konsensyang si Lewis. Sana hindi na makalaya kahit kailan ang kriminal na ito. At sana magpatuloy si Lauren at ang kanyang pamilya sa kanilang hiling. Mapagtibay panawa ang advokasiyang kanilang nasimulan sa gabay ng Diyos at ng kanilang anghel na si Breck. Anong masasabi niyo sa kasong ito? May nais ba kayong i-share na strategy o solusyon para di na maulit ang trahedyang katulad nito? I-share niyo lang yan sa comment section. Also, don't forget to like and share this video and subscribe na rin kayo for more content na gaya nito. Salamat po sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!